Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko OFWs around the world, mega love shout out. At sa lahat ng mga PhilHealth member. Shout out po sa inyong lahat dahil iiyak kayo dito. Sa ginawang sabwatan ni Martin Romualdez, Grace po na di umano'y chismis naputok sa buho ni dating presidente, late President Ferdinand Marcos Sr. kay Rosemary Sonora na kapatid ni Susan Roses, no? Putok sa buho. At ni Chis Escudero, ang kanilang sabwatan na zero budget ang PhilHealth sa 2025 at napunta lahat sa akap. Kung matatandaan ninyo mga lalabs, mga vayots, noong December 3, noong press conference ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na kinwestiyon niya yung paglipat ng excess fund ng PhilHealth doon sa, saan ba yun? Bakit kaya mas pinili ng Sandali. Senator Bato, ano ba? Nainutosan ni Bongbong Marcos, yung sekretary ng PhilHealth na si Lidisma, na pamangkin o kamag-anak ni Liza Marcos, na i-transfer ang 89 billion pesos na excess fund ng PhilHealth doon sa Philippine Treasury. At after nun, itatransfer ang 89 billion na yan na pira ng PhilHealth members doon sa unprogrammed funds ni Bongbong Marcos. Kinwestiyon yun, di ba, ni Duterte? Natatandaan ninyo? May listahan pa nga siya doong binasa. Ngayon, kahapon, sa bicameral, mga lalabs, mga vayots. Ako hindi ako membro ng PhilHealth, kaya hindi ako apektado. Pero kayong mga membro ng PhilHealth, ako meron ako dati. Yan, pero nung makita ko nagla-live, ano-ano na ako dito, hindi na ako nag-renew yan. Buti na lang yung kung magkano yung contribution mo monthly, i-deposit mo na lang sa account mo. At hindi gagalawin. Yun na lang. Tawag dito. Sa bicameral kahapon, ito yung nangyari. Zinero budget po ni Grace po. Tandaan ninyo. Itong di umano'y anak naputok sa buho or anak sa liking kawayan ni Marcos Sr. kay Rosemary Sonora na chismis yun. Siya yung napalit kay ngayon Secretary Angara dyan sa DepEd, di ba? Umalis si Pipi Sara. Ito yun si Grace po. Nakapalit sa kanya. Ito yung matindi. Kung ano yung sinabi ni Grace po kung bakit zero budget ang PhilHealth next year. Ito. Kung ano yung mangyayari sa inyo dahil zero to. Pakinggan muna natin to mga lalabs, mga vayots. Magagalit talaga kayo dito kay Grace po. Kinwestiyon ni Coco Martin. Coco Pimentel dito. This time ginamit niya ang kanyang kukote. Kung bakit daw zero budget ang PhilHealth next year. Hindi na sila nadala noong pandemic. Dapat nga lagyan ng pundo ito para mas ma-improve ang programa kasi para ito sa tao. Para sa taong bayan, di po ba? At ang marami pang hospitals. According to doon kay Herbosa ba yun, Secretary ng DOH, na around 80 to 90 billion pa ang mga hospital sa buong Pilipinas ang hindi pa nabayaran. Dahil maraming mga nagpapagamot doon, nagpapadialysis na mga membro, lalo na yung mga senior citizens at mga PWD. Pero ito yung sagot ni Grace po. At sabihin ko mamaya kung bakit ganito si Grace po. I know, Mr. President, that's also the question of many. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially
the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we have, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. The word for the day is leksyon. Bakit ang taga-PhilHealth ang tuturuan yun nilang leksyon? Bakit hindi si Bongbong Marcos? Bakit hindi nga ba na ipamudmud, na ipamigay o nagbigay ng mga magagandang benepisyo ang taga-PhilHealth sa mga miyembro niya? Dahil may pumipigil sa Malacanang. Kaya naipon ang pira dyan sa PhilHealth at nung lumaki na, o anong ginawa ni Bongbong Marcos? Inutosan yung sekretary ng PhilHealth na i-transfer ang pira na yan doon sa program dahil according to Ricto, yung Mr. ni Vilma Santos na ngayon sekretary ng Department of Finance, na si Ralph Ricto, itatransfer yan sa program at gagamitin daw doon sa mga infrastructure. See? At ang tanong, bakit gamitin sa infrastructure ang pira ng PhilHealth? Para yan sa mga mamamayan, sa mga membro, para sa kanilang kalusugan yun. Tapos ngayon si Grace po, tuturuan ng leksyon ang PhilHealth. Damay dito ang mga PhilHealth members, mga senior citizen, mga PWD, at yung mga mahihirap na hindi kayang magpagamot kung sila'y magkasakit. Ganito kabobo si Grace po na yung kanyang utak ay napunta sa kanyang puwet. Can you imagine? Bakit nga ba mga lalabs, mga bayot, si Grace po ngayon naging ganito? Dahil nga, patapos na ang kanyang termino at hindi na siya pwedeng tumakbo pagka senador at yung anak niya ngayon ay tumatakbong party list. At ito pa, zinero nila Grace po ni Chis Escudero ang PhilHealth next year, 2025, pero pinunduhan nila ang akap ni Martin Romualdez, 26 million, at ang 5 million na yon sa 39, binayad ni Martin Romualdez paghahati-hatian iyon ng lahat ng mga senador na pumirma dyan sa pag-retain or pagbabalik ng akap ni Martin Romualdez sa bicameral. See? Ganon ka-animal si Grace po, palibhasa, patapos na ang kanyang imbis na gumawa ng mabuti, kadimonyohan ang ginawa ni Grace po, palibhasa, putok sa boho ang animal. Kasi nga, ang kanyang anak na tumatakbong party list ay ngayon nakikinabang dahil humihimod sa puwit ni Martin Romualdez. Dahil ngayon, binalik or naibalik ang akap na 26 billion ni Martin Romualdez, makikinabang ang anak ni Grace po sa pira na yan. Sa pangangampanya, gamit ang pira ng akap. Nakikita ninyo ang tawag dito sa buwatan nila. Ang galing. So, anong mangyayari ngayon mga lalabs, mga vayots? Sa inyo na mga PhilHealth members. Ngayong kinuha ni Bongbong Marcos ang 89 billion pesos, zero budget for next year mula sa gobyerno. Ito yon. Limas,
walang pira ang kaban ng PhilHealth. So kayong mga membro ngayon, humanda kayo. Dahil posible, pagpasok ng January 2025, magtaas ang inyong monthly contribution. Babalik kayo sa dati. Ito yung picture dito na nakikita ko. Magtataas kayo. Halimbawa, magkano ang monthly ninyo dyan? 300? O, depende pa yun. May premium pa. Kung magkano, halimbawa, yung premium 1,000. 2,000. Magiging 3,000 na yan. 3,500, something ganyan. Yung monthly, o may nag-monthly ng 300, baka magiging 500 pesos na po yan. So, yon ang leksyon ni Grace po sa inyo. Mga PhilHealth members, mga senior citizens, mga PWD. Kaya, minsan talaga mapaputang ina ka talaga sa nangyayari ngayon sa mga tao sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Talagang walang ginagawang matino itong administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino na kanyang nautangan ng loob para maibalik siya sa pwesto, sa kapangyarihan. Kung gahaman ang tatay, triple ang pagiging gahaman pala ni Bongbong Marcos. At ang kanyang pinsan, talagang silang magpamilya, no? Ay, naku po. So, ano ba ang solusyon dito? Siya lang naman, patalsikin si Bongbong Marcos. At ang sabi ng mga loyalista ngang vloggers, mukhang hindi na daw matutuloy ang rally ng mga INC. Diyan kayo nagkakamali. Nakikiramdam lang din po ang taga-INC. At ang ibang mga sikta ng mga relihiyon sa Pilipinas nasasama dyan. Kapag ituloy ang impeachment kay BP Sara, lalabas sila. Sa ngayon, hindi pa. Kaya wala silang specific date. Kaya nag-a-update ako sa kaibigan ko dito na pinsan ng pinsan ko din na INC. Wala pa daw. So, yung taga-INC, hindi man yan tanga. At least nagsabi na sila. Kapag ituloy ang impeachment ni BP Sara, maniwala kayo. Tanggal si Bangag diyan sa Malacanang. At yung palaka, tatakbo yan na parang penguin kapag nilosob na ng mga tao ang Malacanang. So kayo, mga PhilHealth members, iyak kayo ngayon. Good luck sa inyo.